Binasura po ng Korte Suprema Yan. ang petisyon para magdeklarang legal at konstitusyonal ang quorum ng 12 senador Yan. noong sesyon nila noong June 3. Yan, yan ang nag-file, Jen. Teacher ba ito? Oo, habang umuulan eh. Alam mo ang sinabi niya dyan? Oho. Kay sarap ng ulan, unti-unting pumapatak. Akala ko ang kinanta niya yung paborito ni Direk Arlene eh. Ano? Yung sadyabang swerte, swerte lang pag umuulan. Ayan Ay, pala. talaga naman. O, ayan o. Pero, Naka-folder pa ng plastic. kasi nga, baka mabasa. baka mabasa, ayan o. Pero malakas Petition ng niya. note ni teacher, ha? Oo. Siya mismo ang nagsasahain sa Supreme Court. Ayan o, si Johnny, di ba? Yung pangalan niya. Oho. John Barry. Ayan, oo. Ayun. Anong bang sabi? Binasura po ng buong kataas-taas ang korte. And bank, ha? Opo, ang petisyong iniharap ni John Barry Tayam. Yun. John Barry Tayam. Tayam. Oho. Sino ba yan? Isang teacher Teacher. at residente po ng lungsod ng Las Piñas. Taga Las Piñas. Yes. Pinangalan ng respondent sa petition ang mga senador na sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, at Loren Ligarda. Ayon sa Office ng Supreme Court spokesperson, iginit po ng korte na hindi naipakita ni Ginoong Tayam na siya po ay nagdusa. Nagdusa? Hindi daw siya, kumbaga parang hindi siya naapektuhan. Walang ipinagdurusa itong si Tayam. Matindi yung pagkakatagalog. Talagang Apakalalim, ha? yun na nga. O kaya naman, may iminumungkahing banta ng pagdurusa ng anumang direktang pinsala mula sa aksyon ng kanyang pinupuna. Baka hindi niya sinabing kami po ay nagdurusa ngayon. Dahil sa pagkakagulong ito, ay hindi ho na ipasa yung ano eh. Hindi, bakit hindi po ako makapagturo ng maayos. Ayun, no? Kasi gulong-gulo po ang isip ko. Isip ko. Pati yung pagtuturo ko po, naalaala ko po ang problema ng Senado. Nadadala ko po sa aking damdamin. Apektado po ako eh. Ayun nga. Hindi ako makapagturo ng tama. Ngayon, Ano sabi ng Supreme Court? ang legal standing ay tinutukoy sa isang diksyonaryo ng batas bilang isang personal at substantial na interes sa kaso kung saan ang isang partido ay nakaranas o kaya naman ay maaaring makaranas ng direktang pinsala Ngayon. dahil sa pinupunang aksyon ng gobyerno. Meron siyang direct involvement. Oho. Kung hindi man sila yung party to the birthday party. Sa pangyayari yun. Party to the case, ay affected naman sila. Pero dito, ang sabi nga ng Supreme Court, wala siyang legal standing dahil hindi niya pwedeng pakialaman ang isang kasong wala naman siya kinalaman. Ang ibig sabihin. Wala siyang personality para questioning yung bagay na yun. Kabilang sa iba pang nangyari sa sesyon noong June 3 ay ang pagkakapili po kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President at ang muling pag-organisa ng mga komite sa Senado. Ayun. So parang ano ang bilang matagal ng legal luminary, Nelson. Legal expert. Legal expert. Ang dami nagpapakilala ngayon eh. Kahit di abogado. So ano ang ibig sabihin lamang dito ng Korte Suprema? Ibig sabihin ho nito, unang-una, wag, kasi may gumamit ng desisyon na yan dyan para sabihin, tama mo, illegal yung kay Sherwin Gatchalian. Ayan. Wala, ibig Sa sabihin, desisyon ito ng Supreme Court, wala siyang pinanigan no? ibig sabihin dito, hindi pinakialaman muna. Ayun. Kasi ang dapat na mag-file dito, either kampo ni Senador Gatchalian or kampo ni Senador Alan Peter. Dahil sila yung party to the case. Ibig sabihin, mayroong kinalaman sila. Sila kasi ang involved, ano? Pero sa kasalukuyan, dahil sa desisyong ito ng Supreme Court, ibig sabihin, wala pa pong hatol dito. Ayun. Ibig sabihin, hindi nila pinapanigan kung sino man ang kung ano ang quorum na tinatawag. Bagamat na ipaliwanag na ng marami
sa iba't ibang mga diskusyon na pag quorum dapat majority ng all of its members. Dapat 13.